natin para natin maani sila whether na itong farm na to o sa inyong bakuran man lamang. So with that, I'd like to be able to introduce to you our special speaker for tonight na nanggaling pa sa ating kasamahan ng partner from the Amway Corporation. May I introduce to you yung the one and the only, yung talagang pag pinag-uusapan is agrikultura, ang siyang pinakadoktor sa lahat, si Doc Romeo Camarillo. Bong, take it away please. Thank you, Sir Titos. Parang you have a lot of energy tonight. Naka, Bago ka, bago ka eh. naka-XS ba tayo? Naka-Rojola Yes, ba yes, yes. tayo? Very energetic eh. Yeah, I like that, Sir Titos. Okay. So, we'll start the presentation. So, let me share my slides. Sorry. Wait na. Ayan, let me know kung nakikita niyo na po. Okay na po ba yung slide? Very good. Yeah. Okay. So, thank you. So, how about my audio? Okay ba, sir? Dinig ba? Okay. So, let's start, ano? So, good evening to everybody. So, kanina nga, naghuhuntahan kami ni Sir Ryan. This is our 11th topic, So, no. 10 topic na, shortcut ko na. So, by November, we will have also another uh, discussion or topic, so that will be the our 11 at saka yung last na ano. And so by next year, so hopefully we can will continue this kind nung presentation natin, and we'll see to it na kumbaga mag-explore pa tayo ng mga bagong mga commodities para po sa mga natin, mga ABOs po natin. Okay? So, ang topic ko natin tonight is about pest and diseases management. So, ano ba ang kagandahan nito? Kasi sometimes, 'di ba tayong mga ABO, we do also yung parang home meeting, or parang small discussion within the barangay, or somewhere else na may mga interested sa agriculture product ko natin. And sometimes uh, and I think mostly natatanong po ito kung ano ba yung nangyayari dun sa aking halaman, ganyan. May sakit ba siya? Ano ba yung klase ng insekto na kumakain sa aking halaman? So, kumbaga, parang tayo na we are not, kumbaga, in agriculture, di ba? Oh, parang si Sir Tito sa ano to sa computer to sa kumbaga mga digital ano to yung mga porte niya eh. So sometimes napakahirap, 'di ba, yung parang maano ka sa kumbaga gitna ng discussion, biglang may tatanong with regards sa ganung parang nawawala yung momentum natin. So this will add doon po sa kumbaga parang not necessarily expertise naman na sinasabi doon. Kumbaga it will add doon sa kumbaga mga baon natin if we discuss agriculture. Okay? So, let's start ang overview ng pag-usapan ho natin is we will discuss pest management. Then, next on to that is disease management, yung classification ng mga plant disease. So, we will also discuss yung common plant pests, then methods to control pests and diseases. 'Di ba? Pag-usapan natin mga insekto, mga sakit. And then pag-usapan din ho natin paano siya makontrol, yung mga peste at mga sakit. And then kasali din po dito yung careful plans to prevent pests and diseases. And of course, yung Amway agriculture product natin as a refresher, or kung may mga bago na umattend dito sa training ho natin, para ko malaman nila ano ba yung mga agriculture product ho natin. Okay? So, pest management. Pag sinabi ho nating plant pest management,
it is a regulation or control. Kung ano may mga species yan, strains. Kumbaga, ito yung mga pathogenic na ano eh. Pwedeng virus, bacteria, fungus. Ito po yung mga ano eh, mga kumbaga natatransfer from plant to plant. Although, there are also yung tinatawag nating mga disease na kumbaga parang hindi rin siya kumbaga natatransfer. Parang parang it is an abiotic and abiotic ano rin yan eh. Okay, so mamaya as we go on, pag-usapan nun natin detail by detail, ano? So, plant pest management, insect pests are a challenge for every gardener. Totoo naman po yan, di ba? Especially kung wala ko tayong masyadong kaalaman, paano ba natin i-control? Ito po ay particularly sa mga beginner, no? Pero yung sa mga medyo medyo sanay na nagtatanim, kumbaga alam na nila, no? Kung paano kontrolin o sprayan o patayin, di ba? Yung mga insekto. But sometimes, meron kasi tayong mga classification din. Classification ng mga sakit, classification ng mga insekto, ng mga atake. So, we need also specific na kumbaga parang para makontrol, ma-eliminate ho natin. Kasi minsan parang kung hindi mo ma-determine kung ano yung nangyayari sa halaman mo, kung ito ba ay sakit or ito ba ay simpleng nutrient deficient lang. So, ano nangyayari niyan? Baka mali yung ginagawa mo or yung curing method mo. Baka nag-spray ka ng spray ng mga insecticide, ng fungicide, ang nangyayari pala dun sa halaman mo is a simple, parang tag nito, yung nutrient deficient lang. Okay? So may mga ganong instances, may ganong pagkakataon. So dapat malaman ho natin paano natin ginagawa ng tama. Okay? And then sabi ba dito, weak plants in nutrient deficient soils are sometimes more susceptible to attack by insects. Ano? So na-observe naman po niyan, ano? Kung sa garden ho natin, kung ano yung may hinang mga halaman, mostly ito po yung unang inaatake ng mga insekto. Pagka ho malusog yung mga halaman ho natin, sometimes hindi ho siya basta-basta tinatamaan ng sakit. Okay? Kaya mainam na dapat maganda or malusog yung mga halaman ho natin para ma-avoid ho natin yan. Now, this is management. Okay? So, sakit ng mga halaman ho natin. So, plant disease management refers to the protection of plant preventatively or curatively from disease. Okay? The goal of plant disease management is to reduce the economic and aesthetic damage caused by plant disease. So, ito po dapat maging mapanuri ho tayo. Okay? Dapat alamin ho natin kung yung mga sintomas kasi minsan makita mo lang naman kung may sakit yung halaman mo, there are symptoms na lumalabas. Okay? So dapat itong mga sintomas na ito is alam ho natin kung ito ba ay brought about ng sakit or baka naman brought about lang ito ng nutrient deficient. Okay? Para alam mo natin yung tamang gagawin. Okay, so ano ba yung plant disease? Plant disease is defined as anything that prevents a plant from performing to its maximum potential. So ito po yung negative na epekto niya. Okay? Na kumbaga parang kung hindi ho natin pinapansin or hindi ho natin napapansin na meron na palang sakit or let's say karamdaman ano yung ating mga halaman, nagiging ano yan ang naging epekto niyan later on pag mag-harvest ka na. Okay? Kung gulay po yan, something may mga deform na mga bunga, something merong maliliit, ano? Although you plant yung tinatawag nating magandang variety, but sometimes yung pong output is pangit, ano? So something meron pong nangyari doon sa halaman ho natin. Okay? So ano po yung mga classification ng plant disease? So we have biotic or yung tinatawag nating infectious disease, ano? So ito pong mga sakit na to caused by living organism kagaya ng fungus, bacteria, at saka mga virus. Okay?
So, pathogens, ito po yung ano eh, yung microorganism na pwedeng mag-transfer ba? Ito yung pwedeng kumbaga mag-infect ano doon sa mga halaman ho natin. So, pwede hong ma-infect, pwede sa dahon, sa shoots, sa stem, sa crowns, sa roots, sa tubers, fruit, seeds and vascular tissues. So, lahat ng mga plant parts ho natin pwedeng maapektuhan. Ano? Pag sinasabi ho natin biotic or infectious disease ang tumatama. Okay, ano naman po yung abiotic or non-infectious disease? So these are caused by conditions external to the plant, not living agents. So hindi ho sila yung kumbaga makakapag-transfer from plant to plant. Okay? So ano po yung mga example nito? Ha? Pwedeng soil compaction, salt injury, you know? Ice, yung sa ice, isang example nito, alam niyo po yung ano, sa part ng Benguet, ano, yung bang ang tawag natin andap, 'di ba? Yung sobrang lamig, 'di ba? Araw nagyayelo yung mga halaman ho natin. Okay? And then sunscorch. Yung sunscorch na scorch naman ano, kumbaga parang makita mo yung mga leaf blade nung halaman ho natin, parang nagta-turn brown, parang nagiging malutong siya, no? Na kumbaga parang ano to. So ito po yung mga possible na mga non-infectious disease. Okay. So ano yung mga common plant pests? Burman, ano? Weeds, ano? So consider peste sa halaman ho natin. Baka ang sinasabi ho natin is damo lang 'yan, ano? Pati ang ano ho, damo ano. Ito po is kumbaga isa 'yan sa mga host for pests, ano? Or insect or pathogens. Si weeds, nakikipag-compete po ito sa tubig, sa nutrient at saka space. Hindi nyo ba napapansin pagka ang garden mo is infected na di damo, ang nangyayari na pag-iiwanan si halaman. Kasi masyadong ano to eh, kung tao sana itong si damo, masyadong demanding eh. Tapos grid pa siya, grid, madam, ano yan, masyadong swapang kasi inaagaw niya lahat, tubig, nutrient, space, no? So dapat ang mainam dito tanggalin ho natin. Okay? Itong mga unwanted plants na sinasabi ho natin which is yung damo. Pangalawa, ano yung mga klase ng mga damo? So there are three types na dapat ho nating pag-aralan. Ito po yung grasses. Ano, pagka sinabi natin grasses, long and narrow leaves, parallel veins, fibrous roots. Yan yung classification ng grasses. Okay? Sedges. Pag sinabi naman natin sedges, long and triangular stem. And sometimes, ito yung parang may mga ano ba tawag natin sa, yung purple nut seeds, yan sa English. Ang tawag namin sa Ilocano, we call it Barsang. Yan. I don't know lang sa Tagalog eh. Pero pag sa ano sa English term niyan, purple nut seeds. Ito yung mostly sa bakuran lang natin ano yung parang ang hirap kontrolin. So binunot mo na siya, parang may maliliit na ano, parang sa gabi, may ano siya, may tubers siya. Na pag hindi mo natanggal yun, babalik at babalik talaga yun. Okay? And then, broad leaves. Ito naman po yung malalapad ng dahon. Okay? Ang isang example nito yung ah, spicy amaranth. Yan, yung kalunay. Yan. Ano pa ba yung broad leaves? Alam niyo po yung ano, yung parang peking, ano, yung peking kamoteng baging. Ano? Ipomeya batatas, parang something like that yung ano nun eh. Parang ganun. Pero ito yung may baging na kumbaga umiikot dun sa mga ano natin, sa mga halaman ho natin and later on hindi na makalaki yung mga halaman ho natin. Okay? Now, example nung tinatawag ho nating grasses, ano? Echinacloa colonna. Okay? Ito po yung ano, yung scientific niya, yung name niya, no? So, known as jungle rice or pulang quit. Yan.
has a long and narrow leaves. Yan. I don't know, sir, kung familiar ka, sir, dito sa pulang puwit. Are you familiar with that? Or malaking puwit lang? Sorry, sorry. Just kidding. Okay, so known as jungle rice or pulang puwit, and then has a long and narrow leaves. Okay? And then next is yung sedges naman, ito yung Cyperus area. Ito makikita mo mostly sa ano, sa mga palayan. Okay? Triangular yung ano niya, yung tawag nito yung stem. Okay? Parang same siya din sa ano, dun sa sinasabi ko na purple nut seeds. Ganyan din po yung ano niyan. Yung parang ano, triangular din yung stem niyan. Okay? So, plant often grows in rice paddies where it is considered as weeds. Okay? Pagka kasi napabayaan natin to, parang ano siya eh, parang i-colonize niya yung palay mo. Okay? Parang nakita mo halos pag malayo ka, alam mo parang mga palay lang yung para puro damo na yung tumutubo. Okay? Kaya dapat we need to eliminate itong mga ano na to, mga damo, ano? As early as possible. Kasi pag napabayaan ho natin to, alam niyo po ba yung nangyayari pag napabayaan natin to? Especially kung napabayaan natin itong nag-matured, nakapag-produce ng mga buto. Ha? Kasi parang ito makita mo, bulaklak to yun eh. Tapos yung mga bulaklak na yan, later on, popollinate, makapag-create siya ng buto. Yung mga buto na yan, pagka nag-matured na yan, na-scattered yan sa lupa. Hindi natin alam kung saan banda yung mga ano na yan. Pero itong mga buto na to, ang buto kasi ng damo, meron tayong tinatawag na dormant period. Kumbaga parang pag nasa ilalim ng lupa yan, parang tulog lang. Okay? Hindi siya nasisira or ano, natutulog lang. And then later on, pag binungkal mo si lupa, ano, pag na-expose si buto, ang nangyayari po niyan is pag moist si lupa, ito kasi yung mga kailangan sa germination eh. Heat, ito yung galing sa sunlight. Tapos yung moisture from lupa. So yun yung magti-trigger, mag-germinate si buto. Kaya nagtataka ka na lang kahit po gaano po ang ginagawa mong sanitation o paglilinis dun sa field or sa garden mo ha, backyard garden, meron at meron pa ring tutubo na damo because of that. Ano? Yung kumbaga yung napapabayaan ho natin na nagmamature yung mga damo na yan, then hindi ho natin namamalayan yung palang mga seeds no na scattered na all throughout yung garden ho natin or doon pa sa rice field natin. Okay? Kaya hanggat maaari, as early as possible, bata pa, tanggalin na ho natin. And then Amaranthus spinosus, ito po yung isang example ng broad leaves. Okay? Although sa amin, mga Ilocano, pag sinabi natin kalunay, kumbaga ito yung ano eh, ginugulay din ho namin to. Okay? But there are ano, may mga ano kasi to, may mga variety kasi ito ng mga Amaranthus spinosus. Meron po yung edible, meron din po yung non-edible. Okay? So, but they are belong to same family. Mga ano rin sila, talagang mga grass sila, but there are edible, na sinasabi ko nga, ito yung hinahalo ko namin sa munggo, or hinahalo mo yun pagka nagluluto ko ng mga ginisang gulay, mga puro dahon-dahon. So, masarap po siya. Pero yung mga non-edible po yun, parang mapait siya or ano, something like, ano. So, ito, pag napabayaan ho natin na lumaki ito, ano, hindi lang ho siya ano eh, hindi lang siya nakikipag-compete mismo dun sa halaman. Pati tayong mga tao, possible na pwedeng makano kasi maano yung tinik nito eh. Kumbaga parang sobrang matulis. Pag naiano mo sa kamay mo, possible, pag natusok ka niyan, meron pa nga yung pinakadulo niyan may iwan sa loob ng ano mo eh, katawan or sa ano kunyari, daliri, something merong ano. Kaya dapat maging ano, as early as young itong mga damo na tagalin na ho natin. Okay? And then, so aside from mga weeds, ano pa yung mga atake insekto?
So, ano naman po yung pag sinabi nating insects, ano? Ito po yung adverse and damaging impact sa agriculture production natin, ano? So, alam naman ho natin, pag sinabi nating insekto, although, there are mga beneficial insect naman, ano? So, kailangan malaman din ho natin yan. Ano ba yung mga destructive insect? Ano ba yung mga beneficial insect? Okay? So, pag-usapan ho natin yung mga tawag nito, mga destructive na insect. Okay? Ang insekto ho natin, meron tayong apat na klase, no? Meron sa tinatawag na chewing insect. Ito yung commonly nakikita mo na nanginginain sa mga dahon ng halaman ho natin. Meron naman yung piercing, ano, yung binubutas, o di kaya yung sucking insect. Ito yung parang nakadapol lang siya sa halaman mo, na parang wala siyang ginagawa, hindi mo pa alam, sinisip-sip na pala niya yung, kumbaga parang nutrient na nandun sa halaman. And then later on, makita mo na lang, magta-turn brown yung dahon ng halaman mo, wala na palang nutrient kasi kinuha na niya lahat. Okay? Meron itong sponging. Si sponging naman, ito yung parang ah, kinakayod niya, yung pinaka-outer skin ni dahon. Ang pinaka ah, best example nito, nakita na kayo nung kalabasa na halaman. Si kalabasa na halaman, 'di ba malapad yung dahon nun? Pero makikita mo merong beetle na kumbaga nakadapo yun. Tapos parang gumagawa siya ng highway ba? Kinakayod niya yung pinaka-outer. Pero makita mo yung ano, may parang ganyan, mga dinaanan niya. So, yun po yung isang example, sponging. And then, we have also yung siphoning. Ano? Ito naman po yung parang meron siyang ito yung pinaka-example nito yung ano. Alam niyo po yung mabahong insekto. Tinatawag niya alitangya. Okay? So those are my example ng insects. So ano ba yung example nung na tinatawag ho nating chewing insect yan? Dusky cotton, dusky cotton bugs. Okay? So, ang damage symptoms niyan, yung flower buds become pale as a result of its feeding and fall without opening. Kumbaga parang yung flower bud, hindi na nila, kumbaga hindi na mararating niya bubuka itong flower kasi malalaglag siya as maliit pa, ano, because of that damage ng dusky cotton bugs. Si aphids, ayan. Maraming klaseng aphids eh. May puti, may itim. Ayan, so yun yung ano nun. Kung nagtatanim kayo ng ano, nung sitaw, ha? 'Di ba yung sa sitaw, sa bakuran nyo lang, kung meron kang nakikitang mga puti na nakatambay dun sa ilalim nung dahon, that is white aphids. And sometimes that is also black. Yung black naman mostly nandun sa mga bunga na yan. Makita mo yung pagka ano yung may mga kumpul-kumpul na maitim na parang pagka ano ginagawa mo, hinihila mong ganun para matanggal lang kasi ang alam mo parang dumi lang. No, that's aphids, ano? Ang ginagawa niyan, sinisip-sip na nila yung nutrient na nandun sa mga bunga or sa mga dahon ng halaman ho natin. Okay? And then Japanese beetle, can cause significant damage to turf grass and ornamental plants. Ito yung tinatawag natin na sponging, kinakayod niya yung pinaka-outer, parang ang naiiwan na lang itong mga midrib, yung mga, di ba yung sa dahon nun natin, may maliliit na yan sa dahon, yun yung naiiwan, pero yung pinaka ah, swordfish niya natatanggal. Okay? And then army worms. Ito po yun, yung tinatawag nating harabas. Ito po yung isa sa mga destructive. Kasi pag tinamaan ka ng harabas, sigurado ubos ang halaman mo. The most common vegetable army worms are beet and southern army worms, and both are molts in their adult form. So, kumbaga, ito po ang pinaka-destructive niya, yung sa larva. Pinaka-uot na yan. Okay, so maraming mga kulay po yan. Okay, yung mga insekto na to. So, best ito, i-control ho natin ng
insecticide. Okay? So, snail in slugs, ano? So, di ba, dun sa mga ano natin, sa mga garden area ho natin, pati ho sa mga ano, sa mga raised bed, mga 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 flat bed ho natin, sa backyard ho natin, di ba nakakita kayo ng snails? Yung, I don't know kung meron pa kayong ganun nakita, yung malaki. Ano ba tawag namin sa Ilocano yun? We call it birorokong eh. Something yan yung tawag namin sa Ilocano. Para ang pangit to pakinggan. Birorokong. Parang ganyan. Okay po. Pero that is a large snail, ano, na kumbaga, kinakain niya yung mga ornamental plants ho natin. Ano? Mostly mga ornamentals din ang dinadali nito. Meron din yung maliliit na snails, mostly sa garden ho yung ano na. Okay? And then ito pa, brown garden snail or cornospersum. Aspersum yan. So, ito, kumbaga, ito yung medyo mas maliit na snail. Ganon din ang epekto niyan. Kinakain din yung mga dahon ng mga halaman ho natin. Okay? White garden snail or Teba pisana. Ito na yung sinasabi ko na ano, na 'di ba meron yung bilog ito noon parang ano to eh pero pahaba yung ano niya pero malaki ha yung parang shell niya na kumbaga akala mo parang parang wala lang siyang ginagawa pero they feed also doon sa mga halaman ho natin. Okay? And talking also of snails, meron pa yung isang ano eh. Kung if we're talking dun sa palayan naman, ito yung ano, ang tawag namin doon is golden kuhul. Ano? That is very destructive. Yung golden kuhul. Yan po yung nagiging problema ho natin sa mga palayan ho natin. Especially kung yung area mo is medyo mababa, panaging matubig. Yung kasi yung ano nun eh, doon nagpupunta. Pagka kasi nag-replant ka na at never kang nag-spray nung pangkuhol na yan, pag ano ka ngayon, nag-transplant ka ngayon, kinabukasan, ubos na yung palay mo. So, they are very voracious. Yun yung problema sa mga golden kuhol na yan or golden snail. So, we need also to eliminate sa control. Ang ginagawa ko dyan, ina-advise ko sa mga farmers, if they encounter yung mga ganyan, mag-mix sila nung up sa 80 parang ma-spread out yung insecticide na yun. At the same time, it will help also to penetrate pailalim, no? So parang hindi lang pa sideward kundi pailalim din ang kalat ng kanilang molluscicide. Okay? So ano po yung mga common plant disease? Okay? So kanina we talk about mga insekto. Pag-usapan naman natin yung mga sakit ng halaman ho natin. Okay, so plant disease, impairment of the normal state of plant that interrupts or modifies its vital function. Ibig sabihin, nadidisturb yung normal growth ng halaman ho natin. Kaya nagkakaroon ng, kumbaga, ayan, mga discoloration, or either parang mga deform sa mga halaman ho natin. Okay? Ano ho ba yung mga plant disease? Ano example ng plant disease? So we have fungal, we have bacterial and viral. Okay, ito po yung mga sakit ha na cause of mga pathogens. Okay? So example nung isang plant disease, rice blast. Okay? So kung makita mo yung dahon ng palay, parang may mga triangle na ano eh, na parang shape. Minsan meron pa triangle pero pahaba, parang ganyan. So, eto, later on, itong mga itsura na to, pahaba ng pahaba yan hanggang lahat ng dahon is mag-turn brown and then literally mamamatay, ano, yung mga dahon ng halaman ho natin. Okay? And then we have brown spot. Okay? So, brown spot naman, deep spot caused by the fungus Spirulina oryzani, ano, so, in fact, in leaf sheet and funicle. So, makita mo yung ano yung pinaka gilid ano nung dahon and then some of on the center ano parang spot-spot lang siya na brown. Okay?
Then rice tungro. Ito po yung isang, kumbaga parang, kung sa tao sana, kung sakit to, yung tinatawag natin cancer eh. No? Cancer stage 4. Ayan, stage 5. So rice tungro, check for presence of leafhopper. Yung sinasabi nating leafhopper, ito yung ano yung ah berdeng ngusong kabayo ang tawag namin diyan o green leafhopper. Ito yung parang pinaka triangular yung ano niya, yung yung sa pinakalikod niya. Tapos ang lakad niyan hindi pa forward, pa sideward, parang ganun. Pero green siya ha, green. So, ito yung pinaka-vector ni Tongru virus. Kung sa tao sana, alam mo ba yung ano yung sa dengue, ano? 'Di ba si dengue ang transmitter niya is lamok, 'di ba? Yung dengue virus, transmitter niya is si mosquito. Ito naman, si Tongru virus, ang isang transmitter niyan si green leaf hopper. So, para to avoid, kung meron ka na nakitang ganun, mga green leaf hopper, you need to eliminate those green leaf hopper. Kasi pag pinabayaan mo yun, especially kung yung green leaf hopper na yun is coming from farm na infected siya ng tungro, nako, delikado na yung palay mo. Kailangan i-eliminate mo yun. Okay? Kasi may inject niya yung mga virus doon. And then ano pa yung sintomas na tinamaan nung tungro virus yung palay mo, no? Leaf discoloration. Parang nangyari niyan, parang tip na kasi maraming ano yan eh, maraming mga sintomas na sometimes na parang kumbaga parang napagkakamalan ng tungro. Yung tungro kasi from the tip, pinakadulo niyan, pababa yan ang tama nung pagka-yelo. Then yung pinaka dulo niyan is medyo mamula-mula. Okay? Yun po yung itsura nun. Tapos pababa. Yun yun. And then later on, pag hindi mo nasawata yun, bagsak si palay. Patay. Okay? Meron naman kasi yung mga palay na sometimes nagyayelo within sa side lang siya, tapos yung gitna niya green. Possible, ang cause nun, baka kulang lang siya ng nutrient. Okay? Or meron din yung mga pagkakataon, pagka yung dulo lang ang dilaw, ang ina-advise namin, baka kasi zinc deficient siya eh. Parang mga ganun. So you can also apply zinc. Anong ganun. Okay? Kaya maging mano tayo. Parang ito yung sinasabi dito. Discoloration begins from the lip tip and extend down to the blade or lower lip portion. Pababa. Yun po yung tungro virus. Okay. Meron naman tayong tinatawag na TYLCB. Ano po yung TYLCB? Tomato Yellow Leaf Curl Virus. So, makita mo yung kamatis, di ba, ang ganda-ganda. Tapos biglang mamaya magkukulot yung mga dahon. Tapos kung nasa ano na siya, nasa reproductive stage na siya, yung mga bunga niya, usually nangyayari, nalalaglag o hindi natutuloy. Ano po ang vector nitong lip curl virus na to? Ito po yung mga white flies, no? Yung mga butterfly mo na parang lumilipad-lipad na doon sa doon sa kamatis ho natin. So sila yung nagdadala nung virus. So dapat i-eliminate din ho natin 'yan. Okay? And then meron din tayong tinatawag na Phytophthora root and stem rot. Ito yung yung biglang magugulat ka na lang, namamatay yung halaman mo. Pag binunot mo, yung pong stem, parang sunog or either parang bulok, ganun din yung ugat. Okay, bulok din siya. So, it is a soil-borne fungal disease. Isang pinaka-example pa nito, pagka, I don't know kung na-encounter nyo na, sa part ng Benguet, ito yung parang same siya ng sintomas, yung club root sa cabbage, problema nila to eh. Yung cabbage nila, parang kapag hindi na nalaki, tapos nabubulok na lang. Pagbunot nila, pati ugat, bulok. And
it is a soil borne. So ang advice ko sa kanila, they need to find or look for a best na kumbaga parang ito yung, di ba, ang apsa natin, pinangkukondisyon natin, ano? So, ang ina-advise ko sa kanila, so, on the event na magsosoil condition ka ng lupa mo, ihalo mo na yun. Yung parang, kumbaga, parang yung sa atin, na sa atin na sanitize mo yung lupa mo, and at the same time, um, kumbaga, kinondisyon mo na yung lupa mo. So, possible pwede rin ho natin gawin dito sa mga phytophthora root and stem rot. Kailangan ho natin i-sanitize yung garden ho natin o yung area ho natin by way of choosing a good, ano siya, para mag-disinfect plus yung apsa natin. Okay? And then, ano yung mga methods para makontrol itong mga peste at mga sakit ho natin? So we have four, four na methods na possible na pwede ho natin gawin. And one of them, is yung biological control. If we say biological control, ito yung paggamit ho natin ng mga living organism. Ito yung predators o either parasite para makontrol yung pest. I know sa Nutrilite training na naririnig nyo na po before yung ladybug. Okay? So, ladybug is isa po yan sa mga predators ho natin. So, pinapakalat ho yan sa mga halaman ho natin. They don't feed dun sa halaman ho natin. Pero ang ginagawa nila, hinahunt ho nila yung mga itlog, nung mga parasite na yan and yung mga itlog nung mga stem borer na yan, yun po yung kinakain nila. Okay? Yan po yung considered natin, biological control. And then, predator insect feed on pests and can control their numbers. Yan yun, binanggit ko kanina. Biological control can occur naturally or growers can release predators and parasite deliberately. Okay? Ano nung mga predators natin? Yan, ladybugs, gagamba, yan, spider. Di ba, pagkahapon, nakakita mo yung spider gumagawa ng web siya para man-trap, doon sa mga insekto. Yan. Birds. Yan. Si birds naman, yung mga uod. Snake, snake kan isang ano yan, isang predator. Ano bang dinadali ng snake ko natin? Rat. Yan. Alam niyo po ba sa Bacolod, I met a dog nito. Maybe kung considered haciendero siya kasi may 40 hectares siya na na sugarcane. Sabi niya sa akin, yung ginagawa nila sometimes, nagpapakawala sila ng sawa doon sa sugarcane. Anong purpose? Makakatakot naman yun, magpapakawala ka ng sawa doon sa sugarcane mo, Paano kung tao ang nakasalubong nun? Yun pala, ang ang inaano ng mga sawa na yun, yung pong mga daga or yung rats. Na si rats, sila yung sumisira kasi sa mga puno ng sugarcane, especially kung kumbaga parang matured na yung mga sugarcane, parang kinakain, ginangat niya, parang ganun. Okay? Yan yung ano nun. Ano pa ba yung mga predators na considered frog? Pwede rin kasi kumakain din sila ng mga insekto. Okay? So yan po yung sa biological. So if we talk naman po with sa cultural control, involves changing the environment to make it undesirable for pests and diseases. Ano po yung main form ng tinatawag natin cultural control? Number one, quarantine, to prevent pests and diseases. Kaya kung tayo po ay nagdadala ng mga halaman, coming from outside, 'di ba? Meron tayong especially kung sa airport or 'di ba may mga quarantine na sinasabi, just to to avoid baka yung halaman na dala mo is infected pala nung something, mga insekto, ayun ang mga sakit. So, pwede kasing madala mo to doon sa inyong locality. Yan. So, dapat dumadaan yan. May mga area na hindi ka basta-basta nakakapaglabas-pasok nung Ang isang example niyan, Gimaras. No?
You cannot bring mango seed pagpasok mo sa Gimaras, no? I think I think kung pwede kang maglabas. Pero yung pagpasok talaga hindi nila pinapayagan yun. Okay? Then, ano pa? Crop rotation. Ano sa crop rotation naman, ito na yung dun sa area mo para to avoid yung kumbaga parang magkaroon ng mag-create nung parang population nung tawag nito ng insekto, kailangan i-rotate mo, ano, yung halaman mo. Kasi there are insect na umatake sa isang crop na hindi naman umatake doon sa isang crop. Kaya nangyayari yan, nabe-break yung cycle. Kasi pag monocrop ka lang, ano, parang ito lang yung tinatanim mo na halaman, ito lang na ito, di mo namamalayan, yung panang population ng insekto na yun is dumadami na dumadami. Pero kung binibreak mo yung cycle na yan, pinapalitan mo, it might hindi, ano yan. So, that's part of cultural control. Using resistant plant varieties, mainam din po ito, no? Para, kumbaga, hindi agad-agad na natatamaan ng mga sakit ng mga halaman ho natin. And then, good management and work practice. Ito yung sanitation. So, kailangan ho nating, kumbaga, dinisin na maigi yung mga gardens ho natin. So, kung may mga tag nito, may mga napansin ka na may na-damage or may na-infect, ano, better i-isolate mo itong mga infected na to. Ilayo mo. Ang pinaka last resort mo dyan, sunugin, although bawal magsunog, pero yun po, yung ano, sunugin or ibaon mo dun sa medyo malayo para hindi na maka-infect dun sa mga halaman mo. Okay? So that's cultural control. Ano naman po yung chemical control? Supposed to be si chemical control, if we are talking of agriculture, ito po yung last resort. Ano? Ito yung pinakahuli dapat na gagawin ho natin in eliminating insect or diseases. Pero ang nangyayari kasi sa farmer ho natin, chemical control is yung first option nila. No? So, kaya nangyayari ngayon, parang na-observe nyo po dito sa atin, dati nga, nung parang elementary grade pa lang ako, pag umuulan, may mga parang ito yung kung saan tumambay yung mga kalabaw, parang nagkaroon ng butas, parang malit na pan, ano. Tinatanggal lang ho namin tubig yun, may nakuha kaming dalag, may nakuha kaming mga native na hito. That was before. Pero ngayon wala ka nang makita because of sobrang paggamit ho natin ng mga chemicals. Okay? Kasi nga, dapat ito yung last resort na ginagawa ng farmers but ito yung ginagawang first option. Okay? So, pag sinabing last resort, gamitan mo muna cultural control. Pag hindi kinaya ng cultural, biological. Pag hindi kinayang biological, chemical control. Okay? So, chemical control, use of pesticides para makontrol yung mga peste, no? So, using with pesticide is determined by, ano? So, dapat, sa paggamit ng mga chemical, kailangan din ho nating alamin. Ano ba yung specific na insekto? Ano ba yung specific na sakit? Yan pa ay dulot ng virus, dulot ng fungus, or dulot ng nematodes, no? Para alam natin yung tamang gagamitin ho natin. Type and value of the crop. Yan, i-considered mo rin yan. Okay? Then, presence of any beneficial insect. Ito sometimes yung mahirap, lalo na kung ang ginagamit mo is mapakontak man yan or mapa-systemic, ano. Pag tinamaan kasi nung tawag nito, nung lason yan or nung pesticides, parang ano siya walang pinipili, 'di ba? Destructive man or beneficial insect man yan, patay. Yan yung nangyayari. Now, there are three main types of pesticides. Meron tayong tinatawag na contact action. We have stomach action. We have systemic action. Yung contact action, ito yung mga mga pestisidyo na medyo less yung kanyang toxic. Although lahat sila toxic, pero may tinatawag tayong less toxic, medium, tas meron yung high.
Si stomach naman, ito yung medyo pag in-spray mo, sa halaman, at naandun sa halaman, kumain si insekto, kumbaga parang pag na-intake niya yung lason na yon, parang kumbaga mamamaga yung kanyang digestive tract, hanggang doon sa kanyang stomach. Ang nangyayari niyan, unti-unti namamanhid, yung insekto na yan, then later on mamamatay. Okay? Si systemic naman, naandun mismo na-absorb ni halaman. Absorb na siya, ha? Tapos, naandun na yun sa halaman na yun. Usually, ang mga systemic, it lasts for 30 days doon sa loob ng halaman na yan. And pagka si insekto, ito man po ay sucking, pursing, or chewing, pag kumain dyan, patay si insekto, no? Ganun po yung tama nung tinatawag nating systemic. Okay? And lastly, yung pang-apat, meron tayong tinatawag na IPM, no? Integrated Pest Management. So it is a combination of cultural, biological, and chemical methods to prevent or control pests and diseases. This is used because pests and diseases have developed resistance to chemicals, and consumers have become concerned about chemical use and residues on fruits and vegetables. Pag sinabi ho nating IPM, Integrated Pest Management, meron tayong tinatawag na economic threshold. 'Di ba, si farmer, minsan kasi parang meron yung tinatawag nila mga preempt, kahit wala pang mga insekto or wala pang spray na silang spray, spray na silang spray. So napapaliguan ng pestisidyo yung mga laman natin. Pag sinabi kasi nating integrated pest management, usually, kung kailangan mag-spray, doon ka lang mag-spray, no? And then kung saan yung makita mong pinaka ito na yung time na dapat na sprayhan mo siya kasi naandun yung mga pwede mo makontrol Ang isang pinaka-example nito, alam niyo po yung yung stem borer. We're talking of rice, Sa stem borer, apat lang naman yung life cycle niyan stages niyan So number one, adult. Ito yung paru-paro. Okay? So si paru-paro adult, maglelay ng egg yan. Ito yung pangalawa na niya. Ang pangatlo, pipisa sa itlog, magiging larva. Si larva, babalik ulit sa pupa. Ito yung parang magiging, si pupa naman pupunta ulit sa paru-paro. So parang yun lang yung cycle, di ba? From, from adult, yung paru-paro, egg. Ito yung nag-itlog na siya. Si egg mapipisa, ito si larva. Si larva, pagkatapos ng yan, pag nagkakaedad ni si larva, magiging pupa. Tapos si pupa naman, mag-antay lang na magiging paru-paro ulit. Okay? So doon po sa cycle na yun, saan ang pinaka-destructive? Sa larva. Okay? So, dapat doon ka mag-spray. No? Yung tinatawag nating economic threshold. Kung paro-paro, huwag kang spray kasi hindi naman siya magano hindi naman manginginain yun, Pag nando ka sa itlog, hindi naman makakadali sa itlog. Di ba? Pag nando na sa larva, doon ka na best mag-spray. Kasi pag napalibas mo yan, napunta sa pupa, hindi naman na-destructive yon. Si paro-paro, hindi naman na-destructive. Okay? So, yun po yung isang example nung tinatawag nating economic threshold, no? Now, paano ho natin i-prevent or kumbaga yung sakit at mga peste, no? So, number one, grow plants in healthy soil. Kasi nga, pagka ho malusog yung mga halaman ho natin, hindi ho yan basta-basta inatake ng mga insekto at mga sakit. Okay? So, anong gagawin ho natin? So, add organic matter to your garden to improve nutrients level, soil structure, and water holding capacity. Make sure plants are getting water and nutrients they need. Supplement with organic fertilizer if necessary. Okay? So, yung mga product ko natin, pwede hong pumasok dyan. Kasi nga, they have halos kompleto
na nutrition, especially yung ating AG. Okay. Aside from that, ano pang gagawin natin? Make a garden cleanup as a part of routine. So harvested plant parts remain in the garden can be prone to pests and diseases. Be sure to get rid of it, clean to. Ito sanitation ang sinasabi nandito. Okay? So many plants, pathogens also live in the soil year-round. So pag sinabi nating sanitation, kung ano yung mga infected plants, ayan, tanggalin. Okay? Pagka sa lupa naman, yung sinasabi ko kanina, isanitize ho natin, sabay na ho natin dun sa soil conditioning with APSA-80. And then remove or dispose any disease or infected plant. Ito, binanggit ko na kanina. No? Turn other debris into the soil or put it in your compost pile. And then mow or remove the weeds around your garden since they can also harbor insect pests. So, kailangan talaga nating isanitize, linisin maigi kasi kung may mga damo yan, minsan ito pa yung nagiging host plant, Kumbaga dito sila tumitira, parang ganun. Parang isang example nito, sa mangga, meron kasi silang sinasabi na yung fruit fly, yung maliliit, And sometimes they are nocturnal. Sa gabi sila atake. Pag sa araw, nakita mo, ang linis-lis ng mangga. Wala kang makitang Pero doon sa ibaba, madamo. Maraming may malapit doon. Yung pala, yung mga insekto na yon, pag araw na andun sa damo. Pag gabi, umakyat doon sa mangga. So, we need also to sanitize, yung paligid ng mga halaman ho natin. Okay. Rotate your crops. Yan, nabanggit na natin kanina ito. Para nang sa ganon is ma-break yung cycle nung kung meron mga generation of tawag nito nung insekto na kumbaga we need also to break yung cycle na yun. Okay? So mainam, crop rotation. And then encourage diversity, napakainam ho nito, Interplanting herbs and flowers another effective way to protect your garden. So, kung meron kang garden, so mainam dun sa pinakagilid, pwede kang magtanim ng ibang halaman, kagaya ng marigold, Marigold, yung bulaklak nito, medyo masangsang din yung amoy nito eh. Anong ginagawa niyan? Repel insect pests. Okay? Meron pang iba, yung dill, mint, and fennel attract beneficial insect that prey on garden pests. Ano pa yung ibang pwedeng itanim? Ano na itong nilalagay sa, tanglad, yan, pwede rin po. Lemongrass, can also, plant, doon po sa mga, kumbaga parang perimeter na ng mga garden mo. Mixing of these plants into your vegetable garden will foster a more diverse and naturally healthy ecosystem. Kasi aside from that, kung meron kang mga pang-repel doon sa mga insekto, so less ang usage mo ng chemical, and at the same time, kung pinapractice mo yung cultural at saka biological method mo in controlling insect, mas magandang output, okay, ng garden mo. Time planting. So, insect usually appear at about the same time every year, no? So, kung ba parang ang ibig sabihin nito, kung nakakalendaryo mo yung pagtatanim mo, no? Sabi nga nila, ang pag-atake ng insekto halos pare-parehas on the same year. So, possible, pwede mong baguhin, Pwede mong agahan, pwede kang mag-late, parang ganun. Parang ganun, hindi lang siya, hindi mo maabutan yung pinaka perming atake ng mga insekto. Okay? And then, plant-resistant varieties, yan, marami na ho tayong mga resistant varieties. Certain varieties or cultivars show a strong natural resistance to pests and diseases. Okay? So, yun po yung dapat po natin gawin. Now, ano po yung mga agriculture product na pwedeng makatulong para mas malusog, mas maganda yung ating tanim para hindi basta-basta inatake ng mga insekto at mga sakit. Okay? So we have APSA-80. Si APSA-80, ito yung possible na pwedeng makatulong sa'yo kung yung garden mo or yung area mo is meron tinatawag ng mga soil-borne disease, or mga fungus,
na nandun sa lupa na hindi nawawala. So, choose a very good na pang-disinfect mix with Apsa 80, ano? Ang purpose nun, ini-eliminate mo yung fungus or mga nematodes na nandun sa lupa mo or yung mga soil-borne disease na sinasabi natin plus sino-soil condition mo na yung lupa mo. Okay? So, paano ang mixing nun? Kung ano po yung recommendation dun sa pang-disinfect mo, yung APSA natin is 80 ml per 16 liters of water. Okay? And then we have also Nutriplant SD. Si SD naman, it is a powder form, siya, seed treatment. Meron siyang 9 na nutrient. Ang gawin mo, i-mix mo lang sa buto. Then after mixing, pwede mo nang itanim. Ang kagandahan nito, wag mo nang basahin yung buto. Kung ano yung itsura ng buto, yun na lang. Kasing kusang kakapit, CSD. Kasi meron siya tinatawag na static ability. Okay? And then we have also Nutri-Plant SL. SL is a seed treatment also, pero intended po siya sa mga binababad na buto kagaya ng palay, no? And sometimes we use it sa mga tinatawag ko nating asexual propagation. Ito ba yung tinatanim mo rin yung sariling katawan mo? Example of it, ito yung mga sugarcane, cassava, malunggay, sweet potato. Ano? So, parang mabilis or mainam siyang rooting hormone. And then we have Nutriplant AG. Si AG naman, isa po siyang liquid fertilizer. It has 11 nutrient. Ano, isa isang bote ng 11 nutrient ang makukuha mo. And meron siyang mataas na antioxidant activity para ma-reduce yung negative effect ng abiotic stress, kagaya ng heat, freezing, and drought. And then meron po siyang tinatawag ho nating gene upregulation driving to higher metabolic activity. Ibig sabihin, mas mabilis lumaki yung mga halaman ho natin. Okay? Then we have also si plant NPK. Si NPK, ang fertilizer grade ho niyan is 4-18-18. So bakit po ganun pagkakagawa? Kasi nga ito po ay intended, doon po sila tawag nating booting states or either pagka sa mga gulay, ito na yung doon sa reproductive stage. Ito na yung meron ng malilit na bunga, spray ho natin sa NPK para mas mabilis lumaki yung mga bunga ng halaman ho natin at mas malusog yung mga halaman ho natin. We have also to plant potassium. Si potassium naman, ito yung nagpapapintog, nagpapaganda sa mga bunga ng palay, gulay, mais, at kung sa sugarcane naman, nagpapataas nung sugar content nung sugarcane ho natin. Then we have also to plant zinc. Si zinc naman, as early as vegetative stage, mainam i-apply si zinc kasi ito po yung tumutulong para kumbaga dumami ang suhi ng palay ho natin, mas lumapad yung mga dahon ng mga halaman ho natin. Okay? And that's it. Ano? Yan po nagtatapos yung aking presentation. So if you have question, feel free to ask question. Maraming salamat, Mabong. Talaga naman pag ikaw ay nagkikwento talagang yung todo bigay, no? Nakuha namin maganda yung presentation for tonight. Hopefully, the guys actually are watching us will ask some questions. If not, pwede po natin pasa kay Bong pag meron pong subsequent questions in the future. Joby, and the rest of the gang, maraming salamat for being here. Kung wala po kayong mga katanungan, I will pass the microphone to Ryan. Back to you, Ryan. Thank you. Thanks again, Bong. Maraming salamat sa iyo. By the way, Sir Titos, Yes, please. bago natin mapasa kay Sir Ryan, pwede bang pa-open ho yung camera, stop share ng. Yes, yes, yes. Walang po ako ng isang magandang shot, no? Okay? Before we proceed, kung may mga question pa. Sige, paki-open po yung camera ho natin. Ma-picturean Sige ho po. natin yung mga Okay, so ready? Bigyan niyo po yung best smile. 1, 2, 3. Wait. Ayaw. Dali, oh. Tama ba yan? Okay. Dali lang,
Ayun, kuha na, capture na. Thank you. Thank you, Bong. Back to you, Ryan. Well, I have nothing more to add. It was a very informative session. I just hope that you take advantage of these talks na ginagawa natin with Bong kasi they're very, very informative and can be shared to prospects all over the Philippines. Next month will be our final agri session for the year. So we invite you to come join us for that and just get in touch if you need a recording of any of our past topics. And of course, as usual, please, we have other topics as well on health, on business, and actually, Bom, makikita-kita kaming lahat this weekend sa Davao. Oh, So, yeah, yeah. for the weekend seminar. So, Yeah. uh, a lot Sir, of Sir Ryan, iano ko rin yung opportunity na to, yung sa ABO Academy ho natin, So, i-try nyo rin oo, kung i-ano rin po yung agriculture, para makumpleto yung I think some of the ABOs got their shirt. Parang may shirt yan eh, may free yan eh. To complete the mga tasks doon po sa natin, ABO Academy ho natin. so meron ng agri-topics na Yes, nadagdagan yes na. sir. Meron yun Okay. tatlo yun sir eh. We have APSA, then we have the tag nito yung AG saka potassium for now. Tatlo pa lang yung na-upload. Pero we're working na ma-upload po lahat yung mga dun sa mga agriculture natin. Oo. Yun yung tanong ko kay Maya before, kung magkakaroon ng agri. And will it be in English or Filipino or Siguro Cebuano? sir, ang ano naman nila sa ABO Academy, we will make it Tagalog din soon siguro Sir Ryan, yung Oo. mga natin. We Bisaya. will parang meron pa yata. Sabi nga ni Miss Maya, sabi niya ready Apple, we will translate it to Bisaya. Oo. May AI naman eh. Kaya Oo, madali yung translate. Kahit subtitle. Oo. yeah. Okay. Okay, yun lang naman. Thank you for sharing that. No, very powerful ang ABO Academy, guys. If you have not yet checked it out, lalo na for new people, um, everything is there. You can learn about the best-selling products, ano yung mga key benefits, lahat. Even how to promote certain products. Meron mga suggested approaches. So, ang ganda-ganda ng ABO Academy. This is all from Amway, of course. So, talagang they really support anyone who wants to get started. And even kami na we learned so much. I think nagawa ko na yung first 15 ba yun? 15 courses. So, ewan ko, meron yata staff ko yan eh. Tatanungin ko kay Maya. Ito yung Okay. sir, ang Zoom yata yung A ball, parang gano'n, all ba Yeah, yun? yung Or, owl. yeah, Oo, something for like that. for Kasi my ang, son. di ba si owl ba, parang malaki ang mata, parang it's a sign of nung wisdom yan eh. Parang gano'n. Oo. Ah, Oo. And you want to take advantage of technology to build your business talaga. Instead of being the expert, learn from the experts. Okay. Thank you, Bong. Thank you, Titus. Okay. Uh, Thank you, Sir Ryan. Thank you, Ma'am Olive. Thank you, Ma'am Juby. And the rest, Thank thank you, you. Sir Sir Titus, thank Bong. you. God Okay po. bless. God Thank bless. you, Good night. Bong. Yeah. Thank you, Thank guys. you. Thank you. so, ingat. Thank you. Thank Good Good night, guys. Good night. night. Thank you.